Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na martires umamin na binulgar si former President Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, no? Si Ombudsman Martires mga kababayan may inamin. Ito po ang kanyang inamin mga kababayan. Nako. Sabi niya po dito, no, sa isang interview. There is one thing I want everyone to know. Mula nang ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Either directly through his relatives, through any of his cabinet members, including Attorney Midyaldea, Attorney Panelo, and Senator Bongo. Yun ang nire-respeto ko sa kanya. Nire-respeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed me as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. No? Sana magkaroon tayo ulit ng leader na tulad nito, no? Or like former President Duterte. Ngayon ang hearing natin, 'di ba? Si Boyeng Rimulya po ang posibleng papalit dito kay Martires, no? Ang tanong, 'di ba? Ang tanong dito, ganun din ba ang gagawin ni President Bongbong Marcos Jr.? Like sa ginawa po ni former President Duterte? Na hindi po nakiusap, hindi po humingi ng pabor. Like for example na lang mga kababayan, itong si Gwen Garcia ng Cebu City. Di ba pinagtanggol pa nga yan ni President Bongbong Marcos Jr. at sinabing bigyan ng due process doon sa suspension na ipinataw ng ombudsman. Ngayon, kung si Boyeng Rimulya na ang ombudsman, what do you think will happen? Magkakaroon pa ba ng justice, hustisya dyan sa ombudsman? Isa lang po ang nakikita ko dito mga kababayan, no? Yung mga kaalyado or yung mga kapartido ni President Bongbong Marcos Jr. ay lalaki po ang mga ulo. Sapagkat hawak na po nila ang ombudsman. Wala na tayong papupuntahan NBI, DILG, DOJ, ngayon ombudsman mga kababayan, di ba? COMELEC, hawak nila. So wala na tayong pupuntahan. Kaya gagawa na sila kung ano man yung mga gusto nilang gawin, no? Kumbaga hindi na sila mag-aalinlangan pa. Kumbaga, let's just do this. Wala namang makikialam sa atin, di ba? Parang ganun Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo lang po. At eto, pasadahan po natin ito. Nakita ko lang pong itong post na ito. At natuwa ako. Eto po. Yan po ang post mga kababayan, no? The legend. The legend of lies. Si Risa Hontiveros po ang The Legend of Lies, fake evidence, fabricated witnesses, and scripted truth. Yan po si ambisyosang Hontiveros, The Legend of Lies. Do you agree mga kababayan? Dito po sa titulo,
Ang titulo ngayon ni Risa Hontiveros, The Legend of Lies, Fake Evidences or Evidence, Fabricated Witnesses and Scripted Truth. Mukhang totoo yata to mukha yata lang naman kasi based on what happened, no? At eto nga ngayon, may umaamin na, may umaamin na po na witness. Bumaliktad na ang mundo ni Risa Hontiveros. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At etong matindi. Bumalik na naman po sila. Hulid up, hinuli. Arestado ang 7 pulis na nang hulid up sa isang seaman. Ang biktima hinihingan ng 20,000 pesos para makalaya sa kasalanang wala siyang kinalaman. Kumusta naman si Tore, mga kababayan? Kumusta si Tore? Hindi po natatakot yung kanyang mga nasasakupan na gumawa ng kalokohan. Ang tanong, bakit kaya? Hindi kaya masyadong maluwag si Tore? Hindi kaya masyadong pinagbibigyan ni Tore ang kanyang mga tauhan kaya gumagawa ng kalokohan? Di ba? Yan po ang mga tanong natin. Kasi di ba sa reforma, nire-reform po ni Tore ang PNP. So kung ganito po ang reforma, ay wag nyo na lang i-reform. Ibalik nyo na lang sa dati. Diba? Ito ngayon, lumalakas na mga loob. Nako po. Matindi to mga kababayan. Hindi na lang mga bad elements of the society ang kalaban ng ating mga kababayan. Kung di pati mga tarantadong mga otoridad. Di ba? Hindi naman natin linalahat. May mga mababait naman at sumusunod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pero mayroon din talagang mga ganitong mga pagkakataon, no, na makakakita tayo ng mga, nako po, hindi pa ba kayo kontento sa inyong mga sweldo? Aba, kung gusto niyo po ng malaking sweldo, dapat hindi po kayo nagpulis, di ba? Dapat nagnegosyante na po kayo. Magpupulis kayo tapos ganyan lang din naman ang gagawin ninyo. Walang walang kinabukasan ang Pilipinas pag ganyan kayo ng ganyan. Bakit? Matatakot po ang mga turista sa atin, di ba? Sa ating mga pulis. Baka mamaya sila ang mabiktima. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Eto, PNP Chief Tore, PNP Chief eyes a review of protocols after the deaths of 2 cops in shootout. Matapos ang pagkamatay ng 2 pulis sa magkahiwalay na enkwentro sa Cebu at Quezon City, tiniyak ni PNP Chief General Nicolas Torre III na susuriin ang operational procedures para bumaba ang panganib sa nakakaharapin ng mga pulis. Nako. Ilang taon ilang dekada nyo nang sinusunod ang protocol na yan na sinasabi mo. Yung operational procedure na sinasabi mo. Ilang dekada nyo na yung sinusunod. Bakit ngayon nagkaganyan? No? Ito lang ang kasi meron po silang meron po silang tinatawag yung yung share yung paypakana niyan yung paramihan ng mahuhuli, di ba? O paramihan ng mahuhuli, yan. Kanya-kanya na. Hindi ba dapat sa bagay, no? Siguro kung nagkataon lang din tong 2 pulis na ito, pero mga kababayan, di ba? Dapat sinisecure nila ang kanilang mga sarili muna bago. Iisa lang po ang buhay ng mga yan. Ngayon, hanapin po natin itong mga human rights. Itong mga natutuwa, no? Dahil walang namatay na mga suspect di umano. Eto, nagurugur po yung 2 pulis. Anong masasabi niyo dyan? Mas
Mas gusto nyo ba na mga pulis ang nagugurgor kaysa po sa mga suspect? Ha? Ito na yun eh. Ito na yung best example, no? Nung panahon po ni former President Duterte at panahon ngayon ni PBBM. Mas pinapaboran ba, mas pinangahalagahan ba ninyo itong mga bad elements of the society kaysa po sa ating mga authority? Di ba? Yun lang. Yun lang ang mahirap dito. Kasi instead, no, na unahan na, di ba? Bubunot pa lang, kumbaga self-defense, di ba? O yan, kayo tuloy ang nangyari. Yan po ang best example kung bakit nagkakaroon ng mga tinatawag nilang AJK na yan. Di ba? Dahil kailangan po ng pulis na protektahan din ng nila ang kanilang mga sarili. Kasi kapag hindi nila protektahan, no, protektahan ang kanilang mga sarili, ganito po ang mangyayari sa kanila. Ganito po ang kalalabasan, kahahantungan ng kanilang career, di ba? Wala. So ano? Anong magagawa natin ngayon? Eh, wala na eh. Di ba? So, yan. Protocols daw. So, procedure naman yan ang titingnan ni, ni Torre. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito si Abante. Sabi niya po dito, hindi na ako nagtataka kung maraming kumikwestiyon sa pasya ng COMELEC dahil karamihan sa mga ito ay hindi nakakaintindi ng batas. Hindi. Naiintindihan po nila ang batas Abante. Ang hindi lang nila matanggap, no, ng taong ng mga nakaltira diyan, no, sa distrito mo. Dahil hindi ka naman nila binoto, ikaw ang uupo, di ba? Hindi ka naman nanalo, ikaw ang uupo. Di ba? Eh di kung ganun, mag-eleksyon na lang ulit kayo diyan para fair. Diba? Kasi hindi ka nanalo eh, Abante. Sa totoo lang. Hindi ka nanalo. Kaya masama ang loob ng mga tao. Dahil ikaw ang uupo, tapos hindi ka naman nanalo. Bakit hindi kayo mag-eleksyon ulit at tingnan natin kung mananalo ka kung sino man ang magkakalaban mo? Diba? Yun nga eh. Batas ang ginamit ninyo. Pinaikot nyo lang yung kalaban ninyo sa batas. Diba? Yun ang mahirap tanggapin dyan sa inyo kasi hindi ka naman nanalo. Hindi ka ibinoto ng taong bayan. Ikaw ang umupo. Ang best suggestion dyan, no, mag-re-election ulit kayo para makita mo kung talagang mahal ka nga ng mga constituent nyo dyan. Diba? Ayan mga kababayan, i-comment nyo na lang ang opinion nyo dyan. At eto, pasadahan din po natin itong ACT Teachers Kabataan Party List kinontra interim release ni Digong. Nako po, hindi pa man nagkapagdesisyon ang ICC, no, dito po sa interim release ni Digong, ni Tatay Digong. Eto na, kinokontra na ng ACT Teachers at Kabataan Party List. Ang tanong nga dito, wala naman kayong jurisdiction doon sa ICC. So for example, may jurisdiction ng Pilipinas sa ICC. So maghahain kayo ng temporary restraining order dito sa interim release ni Tatay Digong. ACT Teachers ang Kabataan Party List. Nako, hayaan nyo na lang po. Sabi nga po ni Attorney Nicholas Kaufman, no? Hayaan nyo na ang gumulong yung proseso. Ayan ang nila ng korte, di ba? Ang irespeto kung ano man ang magiging desisyon ng ICC. Ayan mga kabayan, eto last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Ito pong si Attorney Jose Claire Castro. Sabi niya po dito, para hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen. Maging maayos kang leader. She's talking about former President Duterte, mga kabayan. Isa lang pong masasabi ko sa iyo.
Attorney Claire Castro. Sa totoo lang, naging mas maayos pa ang Pilipinas sa panahon po ni former President Duterte. Safe po ang taong bayan. Safe po ang mga law-abiding citizens. Ang mga galit lang naman noon, yung mga hindi sumusunod sa batas. No? Pero kung ikaw ay sumusunod sa batas, wala kang dapat ikabahala. Di ba? Huwag ka daw gumawa ng ganong krimen. Is saving the lives of the next generation, generation to generation, a crime? Nagtataka nga yung taga-ibang bansa, mga kaubayan. Ang pagsugpo pala sa illegal drugs ay krimen na. You are the authority. Di ba? You are the authority. Then, kinakalaban mo itong mga bad elements of the society. Tapos ngayon, ikaw pa, anyway, nagtitake naman ng responsibility ngayon si former President Duterte. Yun lang ang maganda dito, mga kaubayan. Kasi hindi po siya yung tipo na iniiwasan yung mga problema. Diba? Kailangan ma-solve talaga to through legal process. Alright? Ayan mga kaubayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times. Sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao, kanyang opinion. Title is Romualdez Big Blunder on Sara Impeachment, June 30. Bakit malaking pagkakamali itong ginagawa ni Speaker Romualdez sa pagsusulong sa impeachment ni BP Sara? Yan ang ipapaliwanag ni Mr. Rigoberto Tiglao. Sabi niya, I don't know why President Marcos still has confidence in his cousin, House Speaker Martin Romualdez, to undertake the overarching project to take down Vice President Sara Duterte, the single obstacle to their ambition to remain in power beyond 2028. So dyan pa lang mga kaubayan sa statement na yan, alam na natin kung bakit nila ginagawa to. Dahil nga po balakid sa kanilang hangarin, sa kanilang ambisyon sa 2028 itong si Vice President Sara Duterte. Gaya nga po ng ginawa ni Tambaluslos dito sa kanyang distrito, no? Pinadisqualify niya before the election ang kanyang kalaban, no? Wala na siyang kalaban. So that is the pattern. Maybe they're doing this plan, no? Para hindi na makatakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Diba? Well, anyway, mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.